And ABBA took care of me. It was so smooth. Yung support ng ABBA at saka yung IGH, almost perfect. Alam ko, I'm in good hands with ABBA. O, diba? Parang metro na pa. Actually, because in our ward, most of us bedside, they're already pursuing their career in the United States. So I was the only one left in the bedside that haven't applied yet. So once my friend got approved, they convinced me to apply for NCLEX and then pursue my career for the United States. I choose ABBA and IGH because when I was doing my research, I saw that they really support their registered nurses. I choose ABBA or IGH kasi nga, I tried DIY. So, DIY sa IELTS, DIY sa NCLEX, and sa CGFNS. Pero, may kulang. And ang kulang na yun is yung parang may something missing. Naramdaman ko yun sa ABBA at saka sa IGH. Yung support ng ABBA, kakaiba. Pero mo, sa tracker, wala akong ginawa. Nakapulang ako dyan. Parang sila na bahala ng endorsement ko. Compared sa DIY, na ikaw gagawa lahat. Di mo alam, babasahin mo. Pero yung sa ABBA, since may part na siyang tracker, wala na, nandun ako sa bahay. Sila na bahala. Tapos parang di ako nasirapan. Yun yung hinahanap ko na kulang. Na hindi lang pala work na DIY or direct hire, mas okay. Kung minsan, hinahanap-hanap mo din magsusupport sa'yo, which is hindi mababayaran yun. Kasi kadalasan ang uso ngayon is direct hire. Pero, ayaw dinidiscourage na yung staffing. Pero kasi yung staffing, iba eh. Iba nandun yung support. Yung may, parang family kayo. Which is hindi ko nakita sa ibang agency. Sa ABBA lang at sa IGH. When ABBA took care of me, it was so smooth. Although may up and down along the way, because yun nga, may mga unforeseen na pangyayari, pero yung support ng ABBA at saka yung IGH, almost perfect. Kasi kahit di ko unsure na kung ano mangyayari sa next, kung pupusin pa ba yung US o hindi, nandiyan yung ABBA, nandiyan sila Rosa, thank you very much. And nandiyan sila Joycel. Parang pag kailangan ko ng assurance, ina-assure niya na ako na alam ko I'm in good hands with ABBA. Just don't give up. Continue to persevere. Sabi nga nila, yung grit is kakaiba. Kasi yung grit is, kahit alam mo na, basta meron kang goal, forward ka pa rin. Kahit di mo na alam, parang hindi ka na alam kung okay pa ba o hindi. Pero go pa rin. Kasi meron kang goal eh. Continue lang. Kung nadapa ka, pumangon ka. At the same time, if para sa'yo, when the time is right, para sa'yo talaga yan, God will provide. So, tiwala lang, at the same time, pero, gawa din, habang nasa bedside pa kayo, or habang nasa Pilipinas pa kayo, yun nga, yung mag-bedside kayo, at the same time, may experience nyo, para pagdating nyo sa kung anong bansa man yung
puntahan nyo, at least handa kayo, may armas kayo. At the same time, yung skills nyo, hindi, tsaka clinical eye, hindi yan matuturo sa'yo. Something yan na, isang bagay na matututunan mo habang nagbe-bedside ka. Kaya yun nga sa mga future nurses, huwag mawawala ng pag-asa, although yes, oo, maliit ang sweldo sa Pilipinas, pero ano lang, tasting nyo lang. Kasi after 2 to 3 years or 4 years, yun, matutupad din yung mga pangarap nyo. Parang ako, ngayon, hindi ko expect na matutupad din pala yung mga pangarap ko. Kaya, kung sasabihin mo sa akin 10 years ago na mag-US, ako naman nawala. Kaya, yun, naiyak ako kasi, ito na yung dreams ko, malapit na. Kaya, para sa mga susunod na mga future nurses, lalo sa abang, yun, continue lang na mag-pursue sa dreams nyo. Okay lang makaharap, pero syempre, dagdagan nyo yun ng gawa, like yung sa bedside, habang nasa Pilipinas kayo. Yun lang. Salamat. See you in the USA!